There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Amen. We need to si Brother Andres para sa opening prayer. Okay, so good morning sa ating lahat. So privilege muli na tayo ay makapag-pray. Lahat ng nanay, tumayo nga kayo. Lahat ng nanay. Kami dito ka muna, lahat ng nanay. Okay, so happy Mother's Day sa inyo. So, pero sa last Sunday na natin i-celebrate. Okay? So, lahat ng nanay. Then, mag-count kayo ng 1, 2, 1, 2. Sir Jeff. 1, 2, 1, 2, 2. 1 ka na, Sir Rodina. 1, 2, 2. 1, si Sir Jeff. So, sino yung mga 1? 1. Lahat ng mga 1, ewan ko sa inyo. Joke lang. Okay. Lahat ng 1. Yung katabi ninyo na 2. Lahat ng 2, nasaan yung 2? Okay, 1, 2, 1, 2. Ilan kayo? Sakto ba? 2, 4, 6, 8, 10. Sakto. By 2, mag-prayer time kayo. Okay. So, magpa-partner kayo by 2. 1 and 2. Wala nang yung people. 1, yung 1, sino yung 2 ka? Sa Jam? 1 ka. 1. Sa Jam, di ba? Okay. Sige, mag-partner na kayo. Oo. Kanya partner na lang. Sa 1. Lahat ng 1, Pastor. Sige, ganito na lang. 1, 2, 1, 2 na lang. Yung 1, 2, partner na kagad. Sige na, para madali. Ang gulo eh. Sige. Ayaw nga, maghiwalay yung ano. Mga senior nga pala, maghiwalay na lang kayo. Ilan yung senior? 1, 2, 3, 4. Ganito na lang, para yung oras. Sige, dalawa na kayo. Ilan kayo dyan? 2, 4. O, 4 na senior. I-divide niyo sarili ninyo sa hindi pa sa mga senyora pa lang. Oy, senyor dapat isa. Senyor. Ay, sila ka daw senyor. Binggan ninyo. Ayan. Sa Ernie, nagtatatlo na. Okay. Ano tayo ano, no? Okay, young people, tayo kayo. Mga ladies. Okay, Sir Gretchen, kasama mo si Althea. Tapos,
Kate, dalawa ka ni Shaslyn. O, tigagawa niyo. Brother Julius, ito ni Brother James. Brother James. Okay. Brother Pino, Brother Andres. So, Si Pel pa. Si Pel. Well, kasama mo si Julius saka si James. Tapos, si Brother Jan. Brother Jan, tawagin mo si Josh, si Aja. Okay? Unahan mo sila. Tapos, si Nathan. Si Brother Jan. Yan. Then, Brother Ruby, gawa kayo kan ni Tata. Brother O, Jan. dalawa na kayo dyan, magkatabi. Eh, si Jana. Okay? Si Jana, Si Tricia. Trixia, and Via. Dito kayo sa harap. Tricia, Mia. Si Aja. Meron na. Josh. Aja. 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 Okay na kayo dyan. Tatlo dun sa harap. Ate Trix. Yan. Ayan. O dyan. Kung ano yung mga prayer request nila, mag-pray kayo. Ikaw mag-lead. Tapos, Trixia, ikaw mag-pray dyan ha. Then, apat tayo. Diyan ko lang yan. Okay? Sige, pag-pray natin yung ating outreach at saka yung ating Bible School. So, meron tayong 2 enrollees from Ifugao. Meron din tayong possible na 4 from Gordon. 5. Okay? Tapos from Tifon. Pag-pray natin may mag-enroll dito. Okay? So, tapos yung mga estudyante natin from Ifugao. No? 2 retired na teacher. Okay? So, talagang gusto nilang mag-pastor din, maglingkod sa Panginoon. Then, sa Cotton naman, mga newly, mga graduate din ng education at yung iba. So, pray din natin sila. Okay? So, sino pa? Ano pa? Pag-pray tayo, services tayo, lalo di prayer meeting tayo. Yeah? Tapos, yung ating soul winning, ma-involve tayo. Yung ating outreach, pag-pray natin. Tapos may open door tayo doon sa Kalusungan. So pag-pray natin, sino ang nilagay natin doon? No? Tayo may mapirsa-pirsa, di ba? So ibig sabihin, kailangan na talaga mga preachers natin. Okay? Mga men natin ma-involve. Pati kayo mga ladies, no? Pero hindi kayo pastora. Pwede kayo mag-Bible study. Pwede tayo mag-soul winning. Pwede kayo mag-outreach. No? I-check nyo lang pag tinawag kayong pastora, sister na lang po. Amen? Okay? Ganun yun. Okay, then pag-pray din natin yung service natin ngayon na malugod natin ng Panginoon. Tapos idagdag na ninyo yung request ng bawat isa. Okay? Sige, proceed tayo. Kayong mga dito kayo.
Thank you.
Okay, tapos na lahat nag-pray. So, kumuha tayo ng ating Bible. So natin muli sa ating text sa Matthew chapter 7 and ang ating cross-reference sa Revelation chapter 2. Para sa ating Sunday School lesson. Meron kayong hawak na Bible? Pati yung mga elementary, huwag lang yung hindi pa marunong maghawak ng Bible, bigyan ninyo para hindi cellphone ang hawak nila. Okay? So, pati mga high schooler, walang maghawak ng cellphone. So, dito na kayo lahat tumingin. Matthew 7. Matthew 7, verse number 13. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in therein. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles? Even so every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit.
A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Wherefore by their fruits ye shall know them. Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And when will I profess, and then will I profess unto them, I will never knew you. I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Therefore, whosoever heareth the sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the wind blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded on a rock. And every one that heareth the sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the wind blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Let's pray. Almighty God, Lord, thank you for giving us this lesson again, reminding us to be aware enough or to be watchful sa lahat ng craftiness, Lord, ng kasamaan, upang hindi po kami madaya or kami po ay magiging ganap na shining light and instrument of thy truth, Panginoon Diyos, sa mga tao sa aming paligid na nangangailangan ng katotohanan. And please, kahabagan niyo kami turuan through thy word or with thy word through the Holy Ghost. Ano man ang mga pagkakasala namin, Father, nagmamakaawa kami, patawarin niyo kami. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? So, dito sa book of Matthew, makita natin mismo ang warning ng Panginoong Jesus. Okay? At, ano mo yan natin? So, na kailangan mag-ingat tayo, tayong mga mananampalataya, at kailangan tayo magsilbi na patutuo o patunay kung ano yung katotohanan. No? So through our life, the world should find the difference of possessing Christian and professing Christian. Okay? Kaya ang pamagat ng ating aral sa ngayon is why so many churches? Bakit napakaraming mga iglesia sa panahon ito? And ang tanong, lahat ba ito ay, ng mga churches na ito ay sa Panginoon? Okay? Pero sabi sa ating text, beware, mag-ingat tayo. Bakit? Dahil maraming lalabas na iba't ibang churches na sa likod pala nito ay ang kasamaan. Ito pala ay kumbaga counterfeit ng devil upang lahat ng mga religious people hindi po magkaroon ng maaari ng possibility to be enlightened. Okay, dahil minsan, di ba marami sa ating panahon ngayon, kay panunod da, basta ada iti religion dan, at dami iti pamati dan, at dami iti church dan, di ba? Okay? Pero ang tanong, ito ba ay tama? Ito ba ay ang church talaga na tinatag ng Panginoong Jesucristo? Sa ating panahon ngayon, maraming nagkiklaim na sila yung itinatag ng Panginoong Jesus. Di ba? Okay? So, at yung iba, para masabi nilang totoo yung kanilang claim, though wala sa history, ay they pick their name from the Bible. One of them, yung pangalan ng religion nila, ay kinukuha nila doon sa Bible para sabihin, nandyan sa Bible ang aming church. Di ba? Okay? Pero kung titingnan natin ang roots nila o kung saan sila nanggaling, then we will find out ito pala ay hindi totoo. Okay?
So kaya, mga kapatid, buksan nyo nga, parang nahiya sila magbukas. Okay? Knock was there. So why so many churches? Bakit napakaraming churches sa ngayon? Sa ating introduction, palingon-lingon ako dyan kasi yung outline nakalagay lahat dyan. So, the fact that a group calls themselves a church does not mean that they are Christian or that they are teaching true doctrine. Okay, tandaan po natin, no? So, bagamat ang mga grupo o iba't ibang grupo, they call themselves church. Okay? Hindi po ibig sabihin na pwedeng sila ay totoong Kristiyano o sila ay nagtuturo ng katotohanan. Okay? Kasi ang sabi mismo ang Panginoong Hesus ang nagbigay sa atin ng warning. Okay? Napakaliwanag dito sa ating text. Kaya sabi sa verse 15, beware of false prophets. Okay? And before na nandyan yung beware of false prophets, nandyan yung what gate should we enter in or what way should we tread in or follow in. Tingnan natin sa verse 13. Enter ye in at straight gate, at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in, sabihan, therein. Because straight is the gate, and narrow is the way. Yung word na straight dyan, because ginamit nga po yung analogy dyan na patungkol sa truth is gate, kaya ginamit yung word na straight. But this word straight talks about in truth. Kung ano yung tama at totoong aral, no? Is sabihan, because straight is the gate that and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be and that find it. Okay, so konti lang yung makakita o makahanap nito. So, bakit? Kasi nga, maraming tao na instead na makinig sa Word of God, sa teaching ng Panginoon, ang pinapakinggan nila at kanilang tinatayuan is kung ano yung teaching and belief ng kanilang religion. Naiintindihan natin? Kaya, mag-ingat po tayo. So, i-click mo pa sis for further introduction. So, throughout history, Satan has counterfeit God's work in order to deceive. So, di ba ang Panginoong Hesus nagtatag ng kanyang church? Anong gagawin niya Satan? So, gumawa din siya ng church na kung saan ay hindi po namamalayan ng tao na siya ang puno nito. Okay? To deceive people, para dayain ang maraming tao. Kaya huwag natin kalimutan na hindi basta pamati kay husto. Dapat i-check natin, ano di pamati da? Nahala tayo? Okay? Di ba, we always preach na and clarify that salvation is not by works and not by religion, but by faith alone. Huwag niyo kalimutan, by faith na in the finished work of Christ alone. Nakaba natin? Hindi lang yung basta faith, pero hindi na i-clear kung sino tipinati na ano ti pamatin nga ni Kristo laing iaramid ni Kristo laing iti undas ken yung complete no na kaligtasan. Nababa natin. Kasi minsan andun nga dahil sabi sa Bible na pananampalataya lamang ang makapagligtas. Ang Panginoong Hesus po ang makapagligtas sa pagitan ng pananampalataya. Okay? Minsan sinasabi ng iba, pamatimit, di pa kay salakan kay ka. Isa nga, uray na kanya-kanyang pamati. Let me remind you, uray, si pupuso ka nga namati, no ti pinatin kit mali, sayang jay si pupuso nga panamatin, tamali lang tayo jay mati. Naalala tayo? Okay, so kailangan i-assure natin na yung ating faith, na ibig sabihin yung doctrine, yung teaching, okay, na ating sinasampalatayanan, ito ay biblical or ito yung aral talaga ng Panginoon. So, mula noon pa, si Satanas ang ginagawa niya, dinuduplicate niya
yung mga gawain ng Panginoon para maraming ma-deceive. Tingnan ninyo, di ba ang Panginoong Diyos o Panginoong Jesus, after na we believe and we receive Him, through the help of the Holy Ghost, He sent the Holy Spirit to seal us para tayo ay selyuhan. Nakuha pa natin? Then Satan will do the same. Kaya maglalagay siya someday ng mark of the beast, di ba? Yung 666. Okay? So, yun ang ano niya. Kaya, ituturo yung ng Bible, ng Panginoon na ang isang mananampalataya should do good things, no? Good works. Then, ang doctrine ni Satan, salvation is by good works. So, merong kinukuha siya palagi na para akala mo, ito ay aral na eksakto din sa aral ng Diyos, pero akala mo lang pala. Okay? Kaya mag-ingat tayo. He makes things that look good on the surface, but underneath are filled with lies and snares. Tandaan ninyo yan. Kaya sabi yan sa verse 14, beware of verse 14, 14 and 15. Because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. So verse number 15, beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Click mo pa this para mabilis tayo. So it is what that we exercise. So it is vital, ano? Kasing salamin ko, talagang pang-leading line. So it is vital that we exercise discernment when it comes to what? Recognizing if a church is faithfully preaching God's truth or God's word. Okay? Kailangan talagang mag-isip ka, pag-aralan mo kung yung church na yan o yung nagsasabi na sila din ay church or iglesia ng Panginoon na nag-claim ay talagang nagtuturo kung ano yung turo ng Panginoon. Okay? So, ulitin, when pudno, tipamatim kunana, iti Biblia, adat kinakasurat iti Biblia nga, kaya sino man na mamati, ket mai salakan. Kaya man tayo nga Quranin, dapat yung verse, John 3:16. Asino yung patyan ka, no? Ni Jesus, tipagay, nga pagay salakanan. Okay? Hangad na jay, basta at pamatin, basta mamati ka iti Diyos. Hindi ganon yun. Dapat aralin mo kung ano yung tanggapin mo at aralin mo, alamin mo kung ano yung dapat mo paniwalaan patungkol sa Diyos. Okay? So, kasi sa iba't ibang religion ngayon, dami. Ano? At mas matapang pa yung mga sikmura nila na magsabi ngayon na sabi sila lang daw ang mali ligtas. Okay? Pero para makita natin kung totoo nga yung sinasabi nila, i-check mo yung tinuturo pa nila eksakto sa aral ng Diyos. Hindi yung basta, at hindi rin yung picking verse lang sila. Nakuha nyo? Yung pumupulot lang sila ng verse. Okay? Kasi, actually, pwede naman i-defend mo lahat ng thoughts mo through verses, pero ang tanong, ito ba ay yung verse na kinuha mo to defend your thoughts or your ideas or your doctrine is eksakto ba yung context? Yun ba talaga ang sinasabi? Okay? Dapat pag-aralan mabuti at tayong mga Baptist known sa ganyan. Kilala tayo na magaling daw sa Bible. Sige nga, tingnan natin kung magaling tayo sa Bible. Ano? So, saan natin mahanapan ang Maccabees? Okay, so sa Catholic Bible. Or ito yung hindi nakapasa sa pag-canonize ng Bible. So, ibig sabihin, hindi pwede. Pero, alam nyo, sad to say, may mga professing Christian din na hindi lang Catholic Church, kundi other churches na born again daw sila, na they also read Maccabees. They use also. Pati yung the book of Judith, okay? And the song of the three young people, mga ganon. Okay? So,
kung pag-aralan po natin, naku, kawawa naman sila. The Bell and the Dragon, pambihira, no? Mga myth yun na mga gawang-gawang kwento yun. Okay? Pero, kasama na sa kanilang books o sa kanilang ino-honor. At ang worst ngayon, mga kapatiran, huwag niyo palang kalimutan, ang big church, hindi po nila ang Bible, totoong naniniwala sila sa Bible, pero mas mataas na ngayon ang authority ng kung anong sasabihin ng Pope. Nakuha nyo? Kaya kahit marami silang teaching na against sa Bible, sabi nila, dahil hindi kami Bible based lang, because we have a vicar of Christ. Di ba yung Pope sabi, representative of Christ. Kaya yung sinasabi niya, yun na rin ay tama, parang salita na rin ng Diyos. Kaya pag sinabi ng Pope na okay na ang same-sex marriage, okay na sa kanila. So hindi na sila mag-isip kung tama ba ito o mali. Kasi all they know, dahil ang kanilang head, ay siya na yung representative doon ni Jesus Christ, merong new word, merong new revelation. Pero mga kapatiran, wala po. Sabi ng Bible, ang Bible preserved by God, forever and ever, and ito ay complete. Okay? Nakasulat dito ang past, present, and future ng buong panahon. Okay? Kaya, yun ang mali. So, ipagpatuloy natin. Kaya napakahalaga na tayo ay mayroong discernment, Napakahalaga na mag-isip-isip tayo na hindi lahat na nasasabi, we are Christian, we are belong to the Church of Christ or Church of God, ay pwedeng totoo na o totoo lahat. Kailangan pag-aralan natin mabuti. Okay, click mo. So, ngayon, para makita natin, ang unang titingnan natin, what do they teach about Jesus? Okay? Kasi yun ang kailangan si Jesus makilala mo ng ganap Nakuha po natin, Muslim are claiming that they are the true religion and they are the true interpreter who Jesus is. Nakuha nyo? Sabi nila, the Jewish people, ang mga, yung isa lang kasi ang binubuksan dyan, kaya nilagay yung cross doon sa kabila. Ilabalik mo yung cross sa kabila. Okay? So, dito na kayo. Huwag na kayong tumingin doon. Si Brother Pilo lang doon. Okay. Balik tayo dito. Huwag natin kalimutan, ulitin ko, ang sabi ang claim ng mga Muslim, sila lang daw ang naka-interpret kung sino talaga si Jesus at kung ano dapat ang posisyon niya. Okay? Ang Jewish people sabi, nagkamali sila because they don't recognize Christ. Okay? So tama naman, silang isite niya. Nagawa po natin? Then sabi naman nila, pangalawa, at sa mga Christian naman, nagkamali din sila because they lift up Christ so much. Ginawa nilang Diyos. Ganon. But to us, sabi, buti na lang, may Muslim. Sabi nila, the true interpreter and true expounder of truth. Sabi nila, hindi ng claim nila, na we know and we understand that Christ is a prophet. Okay? So, in the Bible, lahat ng categories, priests and prophets and perfect teachers nasa kay Jesus Christ. Nakuha natin? Perfect servant, nasa kanya lahat. Perfect man, nakuha po natin. Pero huwag natin kalimutan, siya po ay perfect God. God that was manifest in the flesh. Okay? So the true expounder of the truth, kung sino si Kristo talaga, it's not Muslim, it's not Catholicism, it's the Baptist. Nakuha po natin. Hello? Handa kayo ba dito? At the Bible dito, Pastor? Kitain nyo yung Matthew chapter 2. What is the ministry of the Baptist? To preach who Christ is. Di ba? Nakuha po natin? To prepare the way of the Lord. And to preach kung sino. Kaya nga, nung dumating siya, ano sabi ni John? Behold, the Lamb of God. Nung nabaptize siya ni John,
Nag-descend yung Holy Spirit. May nagsalita. Ano sabi niya? No? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye Him. Okay? Kaya, titingnan natin mabuti. Okay? So, ano yung turo ng relihiyon na yan patungkol kay Jesus Christ? Okay? So, yung mga ibang nakiklaim dito sa Pilipinas na nanggaling na sila daw ang itinatag ni Kristo na church. Tandaan po natin, ang pinaka-main, okay, na itinatag ni Kristo na church ay saan niya tinatag? Saan niya inorganize? Ha? Di ba sa Israel? Nakuha po natin? Di ba? Sa province of Judah o Judea and city of Jerusalem? Nandiyan na ba kayo? So hindi galing sa Davao. Hindi rin galing sa Manila. Okay? Pero sa ating paligid, maraming nakiklaim na sila daw yung itinatag. Okay? And then of course, yung pinanggalingan natin na sa Catholic, hindi nila, alam nyo, hindi nila sinusunod yung history na they were established during the time of Constantine. Sabi nila, hindi, panahon kami ni Jesus, kami yung pinili na kaya nga si Pedro ang una naming Pope. Naka nyo? Di ba yung Matthew 16, they claim that. Okay? Pero ang tanong, kung religion ang usapan, mga kapatiran, meron bang makitang Catholic sa Bible? Wala. Pero alam nyo, gumawa sila ng komentary nila. No? Kaya meron mga commentaries na sila ngayon na to the Catholic Church. Ganon yung Matthew. Okay? So, ano ngayon ang problem? Instead na they will rely to the Bible, they rely to the commentary, especially to the word of their Pope. Okay? So, hindi na sila nagbe-base talaga tumutingin sa Bible. Kaya, mag-ingat po tayo. Napakaraming religion ngayon sa ating paligid, pero huwag natin kalimutan, hindi po lahat na nasasabi sila ay church, ay sila ay nagtuturo ng totoo o sila ay totoo na. Dahil ang sabi mismo ni Jesus, maraming gagamit sa kanyang pangalan at maraming tatawag sa kanya ng Panginoon, ngunit hindi niya sila kilala. Sino lang yung kinikilala ni Jesus? Yung sadyang nakakilala sa kanya. Apa ba natin? No? So, yung iba, kilala nila si Jesus na prophets, but not as God. Not as Lord and Savior. Okay? Yung iba, kilala nila si Jesus Christ as a good example, godly man of God, teacher, pero hindi nila kilala na siya ay Savior. Kaya sabi, aramid mo di pa kay sa lakana. Isipin niyo yan. Okay? Kaya una, i-check natin, what do they teach about Jesus? Okay, tingnan natin ang 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. And huwag din natin kalimutan, marami talagang, kahit na ginagamit din ang Bible, tinitwist nila kung ano yung ibig sabihin ng Bible, Verse number 22. 21 muna. I have not written unto you because you know not the truth, but because you know it. And that no lie is of the truth. Ito po ay epistle of Apostle John, okay? Or John the Beloved. And verse 22, who is a liar, but he that denied that Jesus is Christ, he is Antichrist, that denied the Father and the Son. Take note, once na you deny that Jesus is the Christ, na ibig sabihin si Jesus ang Messiah o tagapagligtas. No, Jesus means Lord and Savior. Okay? Christ talks about Messiah. He is the Messiah. Sabi diyan, He is Antichrist that denied the Father and the Son. Take note, if ang isang religion ay hindi po itinuturo at kinikilala si Kristo, mga kapatiran, hindi niya rin kinilala ang Ama. Very clear yan. Once na you deny Christ, you deny the Father and the Son.
Kaya nga, sa John chapter number 5, very clear din dito na ang lahat po ng kapangyarihan to judge ibinigay ng Ama. Tinan po natin sa verse 21 muna. John 5, for as the Father raised up the dead and quickened them, even so the Son quickened whom He will. Sino ang kayang magbubuhay ng patay? Diyos lamang. Nakuha po natin? Oh, nabuhay ba ni Jesus Christ? Yung mga patay na binuhay niya, si Lazarus, nabuhay ba? Yung anak ni Jairus, nabuhay ba? Okay? At maliban doon, sabi dito sa ating binasa, kung ang Ama, buhay niya, ang gusto niya mula sa patay, ganun din ang anak. Okay, so they have equal in power. Amen? For the Father, tinan niyo sa verse 22, judge no man, but had committed all judgment unto the Son. Okay? Ang purpose that all men should honor the Son. Huwag niyong kalimutan. Sino ang supreme judge and righteous judge? Di ba Diyos? Ngayon, sino yung sinasabi dito na judge of all? Si Jesus Christ. Kaya nga pagdating sa Revelation, yung nakaupo sa Great White Throne Judgment, sino po? No, the Lord Jesus Christ. Verse 23, that all men should honor the Son, even as they honor the Father, and he that honored not the Son, honored not the Father, which hath sent him. Kaya pag hindi mo kinilala ang anak, ang Panginoong Hesus, no, you deny even the Father. Yun ang sabi sa 1 John chapter 2, no, verse number 23. So ano yung teaching nila patungkol sa Panginoong Hesus Kristo? Okay? Pangalawa, isa natin konti, what do they teach about salvation? So, kasi kahit na, ulitin ko, ano yung ibig sabihin ng church, mga kapatiran? Okay? In Greek, from Greek, di ba, ecclesia, na pero anong ibig sabihin? The called out, no? Ang mga tinawag, no? From darkness into light. Na ibig sabihin, yung mga naligtas, hindi po yung ligtas. Ano? Ang turo ng mga religion ngayon ay babalik si Kristo para iligtas niya ang kanyang iglesia. Wrong. Babalik si Kristo para kunin niya ang kanyang mga iniligtas. At yun yung tinawag na His church. Nakuha po natin? Okay? At yung church na sinasabi o ecclesia is the body or the assembly, no, of the believer. Hindi po yung religion. Okay? So anong turo nila patungkol sa salvation? Tandaan po natin, maraming religion ngayon. Church din daw sila. Pero ang turo nila patungkol sa kaligtasan, aramid mo tipagay sa lakanan. Bautismo mo tipagay sa lakanan. At communion ka, tapno maisalakan ka. At penitensya ka, tapno maisalakan ka. Anapay? Yeah? So, umanip ka. No? Kanyada, tapno maisalakan ka. Okay? Ngayon, anati ko natin Biblia, di pa kayo sa lakanan tayo ni Apesos, naawat tayo dito'y akas parabot ti Diyos, win mo sagot ti Diyos, ng haan nga gunguna, sagot. Amen? Okay, kaya libre, gift, sabi nga niya. Okay? Hindi sa ating gawa, upang walang sino mang magmayabang. Okay? Kaya ituro, tingnan natin, ano yung teaching nila patungkol sa kaligtasan. Then marami rin gumagaya sa atin, counterfeit nga Nakuha ko natin, sabi, believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Pero mamaya, dadagdagan nila. Ngayon, na yun ang tiaramid. Nakuha po natin, tandaan po natin, ang tunay na salvation, meron pong action. Diyan na ba kayo? Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, by grace through faith, are you saved? It is not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So verse number 9. Pagdating sa verse number 10, it reminds us that being saved by grace, we are designed for good works. We are Christ's workmanship unto good works. Hello? Okay? Na ibig sabihin, ang tunay na mananampalataya kay Kristo, natanggap niya ang kaligtasan bilang isang regalo, kasi may isang nasabot. Okay? Kanta data nga pudno nga namati nga naisalakan nga ni Kristo ti pakay salakanan
nga di inaramit na nga panagsakripisyo iti cross, panakaitabon kin panagungat, isu iti pakaisalakanan ti tao, para iti tao, ayan, dita nga tao, dita nga akuna nga namati, dita nga adal ni Kristo, will change, will transform. Bakit? Kasi the Holy Spirit will teach and help him or her, to desire the will of God and to do the will of God. Magbabago na kasi lahat. Kaya nga, di ba? Therefore, if any man be in Christ is a new creature. Diba? All things are passed away. Behold, all things become new. Kaya, kayo mga nagsasabi na tinanggap niyo ang Panginoon Yesus, i-check ninyo sarili ninyo. Meron bang pagbabago? Baka naman mamaya is spurious faith yan. Hindi genuine faith. Diyan na ba kayo? So ano yung turo nila sa kaligtasan? Napakahalaga yun. Useless na ang ganda mo, ang ganda ng church building mo, ang dami-dami natin, halimbawa, pero yung turo ng kaligtasan ay hindi tama, lahat ng yan pupunta sa impyerno. Magkapa natin? Hindi ka maligtas dahil miyembro ka ng isang church. At ang tinutukoy ng Church ni Jesus Christ, hindi po yung maligtas para maging miyembro para maligtas. Ang tinutukoy sa Bible na Church of the Lord Jesus Christ, ito po yung mga tunay na nakaintindi sa kaligtasan, na alam nilang ligtas na sila dahil tinanggap at nanalig sila sa Panginoong Jesus, na intindihan nila na si Jesus na ang tagapagligtas. Yun yung tinawag ng church. Diyan na ba kayo? Marami pa ngayon. They claim talagang parang mas spiritual pa sila sa atin. Bakit? Sipin mo ba, ang akala nila, ang praise, ang worship is yung singing. Kaya half o 1 hour yung singing, talagang mapanpanlog tanton niya, may anyaman, then pasit lang yung preaching. Tapos damagin to no na isalakan dan, damagin pati da yung pastor tano, namatay kayo, amuyan di papanan yun. Apay ata nakaam mo. Habang ada tayo dito yung daga at paspaso tayo, oray namati tayo. Nada, di ba? Pero anak ko na natin Biblia. Iti oras nga nagtalik ka namati ka nga naawatan ka ni Kristo isuti nagpaay na undas nga sakripisyo para itibasol mo, naawat mo nga namin pinsan, ti panakaisalakan, akasagop ti Diyos. Naala tayo, parabor ka, sagop ti Diyos, hamo pa kay karyan. So kaintit na kay ka nga libre. Kikunana, dito iti biyak nga nanayon, haan nga mapukaw, hanggang ton nga maisina kikuana, hanggang ton nga madusa, kunana, di ba? Naglawag ti Biblia. Pero ang ti kunada lang ta, pipreach ta. Mati kayo, maisalakan kayo. Talaga na mati ka, pawag isang katap no, mahugasan ti baso mo. There is confusion, there is wrong. The moment that you understand that Christ is the Savior because of His finished work on the cross, and you believe in your heart and receive Him, kagapsat na isalakan ka. Naugasan ti basol mo. Ibautisa, panagtulnog mo ng ganyan nga, ipakita iti publiko nga siya kiadalan ni Kristo. That's a command. To obey as public confession. And to identify yourself that ye are belong to that church. To the church of the Lord Jesus Christ. Nahala tayo. So, i-check yung salvation. Isipin nyo, kahit sa paligid natin, ang dami. Okay? Nagkalat yung churches dyan. Di ba? Uray iti sulsulinig. Mayat nagkiti, uray sulsulinig tayo mo, basta gusto ti sulsurong. Amen? Okay? Ngayon no, awan, pati dadajay nag-preach sa itingan na tayan. Okay? Gisuro tayo di salvation, assurance of salvation. Mas di kanya kinesa na pastor ken duwa nga pastora. Kunada, agyam naman ang ti ako pastor. Apa? Ti panakaisalakan gayan ket. Sigurado ken permanent. Tatak nga namuan. Kuna ko mga pabaptize ka na rutin kaya tatak ka lang na isalakan. Okay. So, but ang question doon is, kawawa yung mga tinuturuan. Di ba?
Kawawa. So, kaya pag meron isang church, halimbawa, nag-invite kayo, invite sa inyo, ganyan, huwag kayong mag-act na parang magaling. Ang sabihin nyo lang, ay salamat sa invitation. So nga po pala, bago po paanglakan yung sasabihin nyo na ma-attend ako sa inyo, mamatay kayo, alam nyo na ba kung saan kayo pupunta? Pwede din nila gagayahin kasi kilala na yung pangaral natin, di ba? Pwede nilang sabihin, sa langit, bakit naman? Tinanggap ko ang Panginoon. Di ba nagkakasala pa rin tayo kahit buhay pa tayo? O doon na makikita, lalabas na yung sagot nila sa'yo. I-confess mo ulit. Basta nagpasok ka, i-confess mo ulit. Hindi po ganun. Okay? Ang kaligtasan ibinigay ng minsanan. Hindi na ba kayo? Pero yung pagkakasala, ang bunga na lang ng kasalanan sa Kristiyano, una, kalungkutan. Ang totoong Kristiyano, hindi po masaya kapag gumawa ng kasalanan. Kapag hindi po sumunod sa Panginoon. Nakaba natin? Pangalawa, bakit ka malungkot? Kasi guilty ka eh. Okay? Pangalawa, na epekto sa iyo ng kasalanan bilang isang Kristiyano na tunay na tumanggap sa Panginoon Hesus, agbalin nga lapit iti prayer mo. Nakaba natin, di ba, unconfessed sin is the hindrance of prayer. Nakaba natin. Pangatlo, no, you cannot enjoy the joy of your salvation. Di ba, ang natin pinaka-naraksak na napasama kiti biyag tayo, datayo ket na salakan. Okay? Pero once ka nagpasok ka, ma-enjoy mo, ada iti sadness mo. Si, malagip yun ni David. Saved ba si David? Godly ba siya nung nakasala sa kay Bathsheba? Yes, nagkamali. Bumagsak lang siya kay Bathsheba. Nababa natin? Anong nawala na ba yung kaligtasan niya? No? Pansinin niyo yung prayer ni David. Restore unto me the joy of my salvation. Hindi niya sinabi, Lord, restore unto me my salvation. No? Di ba, dati mga sursuro nga, grupo nga kunada, tipan na kay salakan kit, halimbawa, inawat mo, namati ka nga pudno, may salakan ka, ngayon nagbasol ka, ang kunada, mapukaw. Nang kaaturing at kapilya, mapukaw. Nagkapa na din? Dati nanggit nyo kasi, nga sursuro. Ito law tayo, di ba? Okay? Pero, meron ka bang makita sa Bible? Then, ang sinite nila na example, tingnan nyo si Sapphira at saka si Ananias. When they lied, di ba? Sa chapter 2, makita natin, all the believers was filled by the Holy Ghost and they continue in apostles' doctrine, in fellowship, in prayer. Sabi nila. Then, pagdating sa chapter 4, ganun din. Pero pagdating sa chapter 5, pinatay ng Panginoon si Sapphira at Ananias dahil nagkasala sila sa Holy Spirit. Ano yung kasalanan nila? Nagsinungaling sila. They want to take the glory that belong to God. Ano po yung glory that belong to God? Yung pagbigay nila ng support o donasyon sa church. Ginaya nila si Barnabas, pero ang nasa isip nila, yung mapapurihan sila. Nakuha po natin? Yan ay glory para sa Diyos. Kaya tayo, pag nagbigay, pag nag-support, kapag nag-love gift, kapag naglingkod, umawit dito, nagpaawit, naglinis dyan, anuman ginawa natin, don't take the glory. That's belong to God. Amen? Hello? Kasi hindi ma-please ang Diyos. So because of that, namatay si Ananias at saka si Sapphira. Pero meron ba kayong mabasa doon na nawala ang kaligtasan nila? Wala. Namatay lang sila physically because God wants to show to the church na hindi dapat tayo gagawa ng bagay sa gawain ng Diyos para sa kapurihan ng tao, kundi kapurihan ng Diyos. Hindi dapat tayo maging man pleaser. Para sa loob ng church, sa loob ng church, walang hypocrite. Walang proud. Hello? That's purging of the church. But, yun ay physical death, hindi po spiritual death. Mali. Okay, so yung teaching nila sa salvation. Sige, ikano na natin, last na tayo kasi yung oras natin. What do they teach about the Bible? Okay? So, do they teach that there are mistakes in the scripture and we must interpret it in, sabihan, light of modern values? No? Di ba, may mga ganong mga grupo ngayon. No? Yan, Bible kasi ano yan?
kulang na yan. May mali dyan. Kasi gawa din ng tao yan. No, ang sabi sa 2 Peter chapter 1, verse 20 and 21. Very clear po, mga kapatiran, no? All, no? Yung prophecy ay hindi po pwedeng interpret na ayon lang sa kagustuhan ng tao. At ito po, mga kapatiran, ay hindi din pwedeng dagdagan o bawasan. Nakuha po natin? Okay? Kaya nga sabi, no private interpretation. Okay? Kaya sabi diyan, tingnan muna natin ang verse 19. We have all also a more sure words of prophecy. Anong sabi diyan? Meron tayong sure word of prophecy. Yung pag dumating nung natanggap na natin ang Bible, sure, perfect. Okay? Whereunto you do well that you take heed. Verse 19, 2 Timothy chapter 1, verse 19. Timothy, Peter. Ano ba yan? 2 Peter chapter 1, verse 19. We have also a more sure word of prophecy, whereunto you do well that you take heed as unto a light that shine in a dark place until the day dawn and the day star arise in your hearts. Yun na yung sa 20. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in all time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So, hindi pwede yung private interpretation. Ano ibig sabihin doon? Meron na ba kayong mga narinig na nangangaral, binasa yung verse, tapos sabihin, para kanya, kaslitikate na nga sa one day ito? Ano na sinig? That is private interpretation. Pastor, ano nga rin yung right, proper way to interpret the Scripture? So, kailangan, pag binasa mo yung verse, ipaliwanag mo yung background, yung context, para makuha yung talagang ibig sabihin. Hindi po yung nakabase ka sa sarili mong pang-unawa. Okay? Nakuha po natin? Paano kung ang nabasa mo, sabi, nagbigti si Judas, ay pwede pala magbigti. Di ba? Yun lang ang binasa mo eh. Nakuha natin? So, dapat pag-aralan mo yung background nito, yung konteksto nito. Kaya hindi pwede yung private interpretation. Okay? At hindi pwedeng sabihin natin, may mali, may kulang sa Bible. No? Kaya nga, yan ang isang doctrine, dogma ng Catholic ngayon, na they give the Pope the rights and they honor him na dahil siya yung vicar o representative daw ni Jesus Christ, kung ano yung sasabihin niya, mas authoritative na kaysa sa Bible. Nakuha ko natin? Hindi pwede yun. Dahil sabi sa Revelation 22 verse 18, hindi pwede dagdagan, hindi pwede bawasan. Kasalanan yun. Dahil kumpleto yan na binigay ng Diyos for you to have a right faith, for you to glorify and honor God until the last bit of your heart, and hanggang sa huling panahon, ang Bible ay nanatiling tama. Amen? Nakuha natin. So, paano nila interpret? Okay? Hindi pwede na baguhin yan. At ito pa, mga kapatid, bigyan natin ng halimbawa. Sa ating panahon ngayon, maraming mga ang kanilang position patungkol po sa pagdating ng Panginoong Hesus ay meron yung post-tribulation, ibig sabihin, pagkatapos po ng tribulation, saka lang pupunin ng Panginoong Diyos ang church o ang Christian. Okay? Yung iba naman, mid o dilugi yung kalahati. Mid-tribulation, ibig sabihin, ma-process muna bago pupunin. Okay? Makaranas muna ng kalahating paghihirap sa tribulation. Okay? So, hindi po ganun. Then, meron naman yung iba, partial. Ano yung partial? Yung iba muna makuha, yung iba may iwan. Lugi yung may iwan Di ba? Okay?
So, pero ang very clear sa Bible, bago po mangyari ang tribulation, kukunin muna ng Diyos ang kanyang mga iniligtas, ang kanyang church. Okay, sino po yung church? Sino yung church? The believers. Nakuha po natin? Hindi lang basta believers The point is, the believers that Jesus Christ is the true Lord and Savior. That salvation, ang kaligtasan, ay ito po, biyaya lang ng Diyos, natanggap natin sa pananampalataya sa finished work of Christ doon sa Calvary. Okay? So ano yung pinaniwalaan natin para matanggap natin ang kaligtasan? Si Jesus namatay sa krus para sa kabayaran ng kasalanan, nailibing, patunay na namatay siya para sa ating kasalanan, nabuhay muli, patunay na siya ang buhay. Kaya sabi sa 1 John chapter 5 verse 11 down to verse number 13, he that had the Son had life. Amen? Sino mang meron sa kanya ang anak o si Jesus, may buhay. Bakit? Because Christ is the life. Amen? Okay? And he that had not the Son had not life. Okay? Kaya nga, very clear din sinabi, these things have I written unto you that believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Okay? So yun din ang isang tanong nung umaattend din sa isang grupo doon sa Kalusungan. Pastor, dati mga manggit ko ngay na namatay na kanong kay ang muda ti papanandan, apay at nakakita. Ganun. Okay, pwede pa nating malaman kung tayo ay ligtas na o hindi pa habang buhay. So, kung sa kaisipan ng tao at ng relihiyon, hindi mo malaman, pero kung titingnan natin ang aral ng Diyos, malalaman mo. Nandiyan na ba kayo? Okay? So, ano yung turo nila patungkol sa Bible? Ito ba yung dapat na authority lang? Ito yung ginagamit lang sa talagang ito lang yung susundin or dinadagdagan o pinabawasan? Okay? Kung yan ay dinagdagan, yan ay binawasan, lalo na kung may mga religion ngayon, gumawa na sila ng sariling translation. Okay? Para yung kanilang explanation ay tutugma o yung kanilang belief tutugma sa kanilang sinasabi pag pinapakita sa kanilang Bible. Pero tandaan po natin, kung gusto natin na manatili na tama ang nasusundan nating Bible na siyang aral ng Diyos o salita ng Diyos, ang gamitin po natin is King James Version. Hindi po yan perverted. Walang na-omit, walang na-idagdag. Kung ano yung original text na i-translate nila yan, word by word o carefully according doon sa sinasabi ng original text. Okay? Pati yung mga punctuation mark yan. Kung ano yung nakalagay sa original text, yun ang inilagay. Sa ibang mga translation, yung iba, yung period, ginawa nilang exclamation or ginawa nilang comma, na ibig sabihin, mayroong further meaning. Pero pagka period, kung ano yung nakalagay doon, yun na yun. Diyan na ba kayo? Okay? So, wala na? So why so many churches? Because Satan wants to deceive many. Kaya gagawa din siya ng maraming churches at halos minsan pati teaching nila ay parang pareho sa atin. Kaya kung hindi tayo talagang mag-aral ng mabuti, makinig sa aral ng Diyos, kung pupunta tayo sa church, akala ninyo pareho lang sila sa atin. Okay? At minsan, pati sa gawa, parang mas mabait pa sila. Gawa nyo? Di ba? Minsan, pati sa ugali. Kasi talaga sa ugali, naipanganak ka pa lang, nandyan na yan eh. Di ba? Pero, unti-unting baguhin kapag sumunod ka sa Panginoon. Okay? So, yan yung pinaka-main na i-check natin. Anong turo nila patungkol sa Panginoong Jesus? Anong turo nila patungkol sa kaligtasan? Ano ang turo nila patungkol sa salita ng Diyos. Okay? Yan yung pinaka-main na i-check. Okay? So, tayo manalangin. Almighty Father, Lord, thank you po sa aming simple Sunday school lesson. Lord, I pray na
kayo po ay mangusap, magturo sa bawat isa, makita nila, Panginoon, ang kahalagahan ng pagiging vigilant, pagiging watchful, at pagiging sharp, Panginoong Diyos, o pag-sharpen sa kanilang discernment, Panginoon, at magkaroon kami ng spiritual discernment and spiritual sensitivity para mapag-aralan mabuti, masundan ang iyong kalooban, matayuan ang tama, at sa aming kapanahonan, Panginoong Diyos, hindi po kami madaya at kami po ay maging instrumento upang ang mga tao ay masaklolohan mula sa pandaraya ng kasamaan. Panginoon, sa pag-worship namin sa inyo, allow us to sing to you with humble heart and pray to you, O God, with believing and grateful heart, Panginoong Diyos. And please, cleanse our heart, O Lord, mula sa lahat po ng mga pagkakasala at magiging hindrance pa ng aming pagsamba sa inyo. Panginoon, patawarin niyo kami at kahabagan patuloy. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so tayo na dako sa ating worship service. Tumayo tayo lahat. Awitin po natin ang worthy of worship. Ang Panginoon ay nararapat na ating sambahin at nararapat na ating luwalhatiin. So, worthy of worship. Awitin natin ang lahat ng distansya. Okay? Then awitin po natin ang worthy of worship. Amen. I'll do the first. Worthy of worship, worthy of praise, worthy of honor and glory, worthy of all the glad songs we can sing, worthy of the offerings we bring. You are worthy, Father, Creator. You are worthy, Savior, Sustainer. You are worthy, worthy and wonderful, worthy of worship and praise, worthy of reverence, worthy of fear, worthy of love and devotion, worthy of bowing and bending of knees, worthy of all his honored to these. You are worthy, Father, Creator. You are worthy, Savior, Sustainer. You are worthy, worthy and wonderful, worthy of worship and praise. Almighty Father, Master and Lord, King of all peace and Redeemer, wonderful Counselor, Comforter, friend, Savior and source of our life without end. You are worthy, Father, Creator. You are worthy, Savior, Sustainer. You are worthy,
Joy